master, welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsumasamayin natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga master, bago natin simulan ang ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga master no, dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 41 hanggang 50. Ang dakilang security guard. Kabanata 41, pagpunta sa Shanghai kahit na bumilis ang pagbabalik ni Yusuf Zok, nang makarating siya sa kabisera ay lampas na sa oras ng opisina. Mabuti na lang at pagpasok niya sa parking lot ng kumpanya, nakita niyang hindi pa umaalis ang sarili niyang sasakyan. Napagkamalan niyang sarili niyang kotse ang A8 ng amo. Floyd, mayroon si MS. Umalis na ba si Wilcox? Si Floyd Hart ay naka-duty sa parking lot. Pagka-park ni Yusuf, dali-dali siyang lumabas at nagmamadaling nagtanong. Nako, kaninong Buick to? MS, hindi pa umaalis si Wilcox, di ba? Nabalitaan kong nag-o-overtime daw ang buong kumpanya ngayon. Naiinggit na tiningnan ni Floyd Hart si Yusuf. Isang buwan pa lang ang nakalipas mula nang sumali si Yusuf sa kumpanya, at siya ay naging MS. Ang driver ni Wilcox, mabilis na tumaas ang kanyang katayuan. Bukod kay Ginang, Wilcox, kinailangan siyang batiin ng lahat sa kumpanya ng may ngiti. Wala nang magagawa, pwedeng mamulong sa tenga niya ang driver ng amo. Naiintindihan ko, tumanggo si Yusuf. Malinaw na hindi alam ni Floyd na nagbakasyon siya, at hindi rin sinabi sa kanila ni Samuel Ross. Pagkatapos umakyat sa ika-28 palapag, natuklasan ni Yusuf na wala pang natapos na trabaho sa mga departamento. Ngayon ay alas 6:40 na ng gabi, na nangangahulog ang 40 minuto na silang nag-overtime. Yusuf, saan ka ba nanggaling? 2 araw ka nang hindi nagkikita. Nakangiting bati ng kalihim ng kumpanya kay Yusuf nang makita niya itong dumaan. Malapit sa amo ang mga sekretarya at driver, kaya natural lang na inisip niya na magkapantay sila ni Yusuf. Nitong mga nakaraang araw, iniisip niya kung kailan siya makakahanap ng oras para kumain kasama si Yusuf para mas mapaganda ang kanilang samahan. Lumabas ako para sa isang utusan ni MS. Wilcox. Nasa opisina ba siya? Sumando si Yusuf sa mesa ng sekretarya at sinabing, oo, lahat ay nag-o-overtime. May paparating na malaking proyekto. Kung maipasa natin ang proyektong ito, si MS, makakakuha si Wilcox ng malaking puntos sa punong himpilan. Kaya nga mahigpit siyang nagutos na matulog magdamag ngayon at ihanda ang lahat ng mga materyales. Bulong ng kalihim ng kumpanya. Anong malaking proyekto? Medyo natigilan si Yusuf. Ang alam lang niya ay may mga hotel at restaurant ang kumpanya pero wala pa siyang naririnig na ibang proyekto. Isa itong pakikipagsosyo sa negosyo. Hindi mo maiintindihan kung ipapaliwanag ko, natatawang sabi ng kalihim ng kumpanya. Si Yusuf, isang hamak na gwardya, ay walang maiintindihan tungkol sa mga pakikipagsosyo sa negosyo. Sige, ibibigay ko na kay MS. Si Wilcox, tumawag para ipaalam sa kanya na ako na ang bahala sa gawain. Kinuha ni Yusuf ang internal na telepono mula sa mesa ng sekretarya. Sige. Tumanggo ang sekretarya ng kumpanya. Malapit si Yusuf kay Ginang. Wilcox, kaya normal lang ang pagtawag. Isa pa, hindi ba't sinabi niyang may iniutos siya sa kanya? Kaya ang isang tawag ay hindi kakaiba. Tumunog ang telepono ng 2 beses bago ito sinagot. Malamig at matigas ang boses ni Ruth Wilcox, isang babaeng umaarte na parang isang walang kapantay na reyna sa grupo, hindi kailanman nagpapakita ng magandang mukha kan inuman. MS, Wilcox, si Yusuf ako. Balik na ako, mahinang sabi ni Yusuf. Teka, huwag kang pumunta kahit saan. Sa isang click lang, naputol ang tawag, at nagkibit-balikat na lang si Yusuf, na parang walang magawa. Yusuf, saan ka ba nanunuluyan nitong mga nakaraang gabi? Tanong ng sekretarya ng kumpanya, nagkukunwaring casual habang patuloy sa pagtatrabaho sa kanyang computer. Napaka-chismosa talaga ng babaeng ito. Siyempre, nanatili ako sa kumpanya. Ano, sa tingin mo pwede akong magstay sa MS? Lugar ni Wilcox. Sana, reklamo ni Yusuf. Haji Jack, huwag mong hayaang si MS.
Naririnig ka ba ni Wilcox na sinasabi mo yan? Nagsimulang humajijek ang sekretarya ng kumpanya. Nang tumawa siya, walang tigil na gumalaw ang dalawang globo sa kanyang dibdib. Nakasuot siya ng puting blusa, isang propesyonal na kasuotan, na may medyo malaking dibdib, na siyang talagang nakakapukaw ng atensyon niya. Hey, biro lang, nagkukwento lang. Walang malay na dam ako ang mga mata ni Yusuf sa malaking dibdib ng sekretarya ng ilang beses. Hindi naman ito ikinabahala ng sekretarya ng kumpanya, at tila ba medyo nagmamalaki pa ito. Kahit alam niyang nakatingin sa kanya si Yusuf, nagpatuloy pa rin siya sa pagtatrabaho sa computer, habang humuhuni ng isang maliit na himig. Ilang sandali pa, may lumabas mula kay MS. Opisina ni Wilcox, at tumunog ang telepono sa mesa ng kalihim ng kumpanya. Agad niya itong sinagot at naging napakagalang. Sige, papasukin ko na siya agad. Binigyan ng sekretarya ng kumpanya si Yusuf ng senadorias gamit ang kanyang mga mata, pahiwatig na maaari na itong pumasok. Ngumiti si Yusuf sa kalihim ng kumpanya bago mabilis na pumasok sa opisina ni Ruth Wilcox. Sa totoo lang, kahit mayaman ang sekretarya ng kumpanya, hindi pa rin siya naaakit dito. Medyo ayaw niya sa dalaga, isang hindi maipaliwanag na pakiramdam. Tila minamaliit niya ang mga tao. Noong security guard pa siya, ilang beses na niya itong nakikita, pero kapag binabati siya nito, hindi siya nito sinasagot, kahit ungol. At noong huling beses na inayos niya ang kuryente, tinatrato siya nito ng napaka-propesyonal, ang mga mata nito ay puno ng paghamak. Ayaw ni Yusuf ng mga babaeng ganoon kasnob. Ayon sa protocol, kumatok pa rin si Yusuf sa pinto ng ilang beses at, matapos makuha ang senyales ni Ruth Wilcox, pumasok na siya. Bumalik ka na. Kumusta ang gawain? Pagpasok ni Yusuf, inilapag din ni Ruth Wilcox ang mga materyales na nasa kanyang mga kamay, at isang pambihirang lambot ang lumitaw sa kanyang karaniwang istrikto, propesyonal na mukha. Tapos na ang gawain. Pasensya na po, binibini. Wilcox, ang tagal mo nang bumalik. Akala ni Yusuf magagalit si Ruth Wilcox dahil naka-off ang telepono nito at 2 araw at 1 gabi rin itong lumiban, kaya ayon sa ugali nito, siguradong magagalit talaga ito. Pero ngayon, mukhang masaya na talaga siya. Bakit nakapatay ang telepono mo? Sa totoo lang, gustong-gusto nang magalit ni Ruth Wilcox. Kagabi, hindi siya nakatulog kahit kindat, buong gabi siyang nag-aalala. Gayunpaman, nang makita niya si Yusuf, hindi niya ito ipinakita at hindi niya sinabi rito na nag-aalala siya buong gabi. Total, isa lang naman itong relasyon ng amo at empleyado sa pagitan nila. Naubusan na ng baterya, at ang charger ko ay palaging nasa dorm. Hindi ko na-charge sa bahay mo noong isang araw, kaya naubusan ng baterya kagabi, pagkukwento ni Yusuf ng totoong dahilan. Mabuti naman at nakabalik ka na. Magpahinga muna. Masyado akong abala rito. Sumama ka sa akin papuntang Shanghai bukas. Sige, magpatuloy ka na sa trabaho mo. Alam ni Yusuf Zoc na tunay na abala si Ruth Wilcox, at ang katotohanang naglalaan siya ng oras mula sa kanyang abalang schedule para makipagkita dito ay medyo mahirap na. Ipinakita nito na may malasakit siya sa kanyang mga nasasakupan. Matapos tumalikod at lumabas si Yusuf Zoc, inikot ni Ruth Wilcox ang panulat na hawak niya at bahagyang lumayo. Nagpalit na ng damit si Yusuf, at hindi na iyon ang suit na binili nito para sa kanya ilang araw na ang nakalipas. Bukod pa riyan, kitang-kita niya na hindi mura ang mga damit na suot ni Yusuf ngayon. Batid na alam niya ang pagiging matipid at kuripot ni Yusuf, kaya walang paraan na siya mismo ang bumili ng mga damit na iyon. Kung hindi siya mismo ang bumili, sino kaya iyon? Ang kapatid niyang babae, o kaya, ibang babae. Kailangang aminin na si Ruth Wilcox, isang babaeng may karera, ay mayroong napakatalas at sensitibong pag-iisip. Pera. Naalala ang pagiging kuripot ni Yusuf. Agad na kinuha ni Ruth Wilcox ang telepono at tinawagan ang kanyang sekretarya. Nakababa na ba si Yusuf? Bumaba na siya, sagot ng sekretarya ng kumpanya. Sabi ni Ruth Wilcox at ibinaba ang tawag ng walang ibang sinabi. Pagkababa, sumakay si Yusuf sa kanyang A8 at kinuha ang Apple iPhone mula sa storage box sa center console. Gusto niyang palitan ang kanyang SIM card ng Apple phone. Total, 2 araw at 1 gabi na siyang nawawala.
Kung sa mga panahong ito ay sinusubukan siyang kontakin ng kanyang kapatid na babae, malamang ay nag-aalala ito. Naka-charge ang Apple phone. Matapos itong kalikutin ng medyo matagal, binuksan niya ang telepono at inilagay ang sarili niyang SIM card. Pagkatapos niyang palitan ang SIM card at i-reboot ang telepono, ang Apple device ay nagsimulang mag-vibrate ng walang tigil. 16 na text message ang lumabas, lahat ay galing sa kanyang kapatid na si Sarazak, na nagtatanong kung bakit naka-off ang kanyang telepono, nasaan siya, at pinipilit siyang buksan ito. Sandali ang binasa ni Yusuf ang mga mensahe, pagkatapos ay agad na idinayal ang numero ni Sarah. Tanging, mahigit 12 beses nang tumunog ang telepono ngunit walang sumasagot. Medyo natarante si Yusuf at nagpatuloy sa pagdial. Hindi rin sinagot ang pangalawang tawag. At nang tatawagan niya ito sa ikatlong pagkakataon, pagkatapos ng isang ring, sinagot na nito ang telepono. Gayunpaman, ang ingay sa kabilang linya ay napakalakas, kasabay ng musika at kantahan na lumikha ng magulong ingay. Bro, binuksan mo ang telepono mo. Saan ka pumunta? Bakit ang tagal mong naka-off ang telepono mo? Sigaw ni Sarah sa telepono. Nasaan ka? Tanong ni Yusuf habang nakakunot ang noo. Mga kaklase natin, kumakanta tayo sa labas. Anong oras na? Ano ang kinakanta mo? Isa sa mga kaklase ko ang sasabak sa voice, nakapasok na siya sa susunod na round, kaya tinutulungan namin siyang mag-ensayo, paliwanag ni Sarah. Ah, tinakat mo ako. Tumawa si Yusuf nang nakahinga ng maluwag, bawasan ang pagpunta sa mga lugar na iyon, hindi ligtas ang mga iyon. Kahit na pumunta ka, tawagan mo ako ng maaga at sabihin mo sa akin kung nasaan ka. Alam ko, tumawag ako, pero naka-off ang phone mo. Hindi ko kasalanan yun. Pag-alit na sagot ni Sarah. Sige, ang sama ko. Pero Sarah, mayroon ka bang gustong bilhin? Kumita na ako ng pera, ano ang gusto mo? Naalala ni Yusuf ang 1 milyong naiwan ni Flor Carson. Sa katunayan, hindi pa niya talaga naisip kung ano ang gagawin sa perang iyon. Siyempre, kahit sinabi ni Flor na kanya ang pera, hindi niya ito matatanggap. Kahit kumuha siya ng ilan, dapat ay ilang libo lang iyon bilang paggalang, kailangan niyang itago ang natitira para kay Flor, naghihintay sa pagbabalik nito. Bro, ano bang pinagsasabi mo? Hindi kita marinig, masyadong maingay dito. Kuya, ayos lang ako. Mag-ingat ka rin, huwag kang makikipag-away. Kailangan ko nang ibaba ang telepono, tinatawag nila ako. Napakalakas ng musika sa kabilang linya kaya hindi marinig ng malinaw ni Sarah ang sinasabi ni Yusuf, kaya siya na ang nagkusa na ibaba ang telepono. Isang mapait na ngiti lamang ang nagawa ni Yusuf. Hindi talaga maaaring pag-usapan ang usaping ito tungkol sa 1 milyon kasama ang kanyang kapatid na babae. Sige, siguro magtatanong lang ako kay Luis Garrett. Nag-isip sandali si Yusuf, pagkatapos ay tinawagan ang numero ng mobile ni Miles O'Brien. Yusuf, nasa kabisera ka na ba? Sinagot ang telepono pagkatapos ng isang ring, na para bang naghihintay si Miles O'Brien sa tabi ng telepono. Oo, katatapos ko lang mag-report sa boss, nagpalit ng telepono at tinawagan ka. Kumusta ka naman? Anong ginagawa mo? Tanong ni Yusuf nang nakangiti. Hulaan mo, matamis ang tawa ni Miles O'Brien, indikasyon na hindi naisip ni Yusuf na tumakas matapos masunod ang gusto niya. Ang totoo, buong hapon siyang nag-aalala. Talagang natatakot siya na baka hindi niya matanggap ang nakapapanatag na tawag na ito dahil kung hindi ito darating, nangangahulugan ito na si Yusuf ang tipo ng taong maglalaho pagkatapos manamantala. At ang mga lalaking ganyan ay nasa lahat ng dako nitong mga araw. Nanonood ka yata ng TV. Tumawa si Yusuf. Hindi. Ininom ko lang ang gamot ko, mga birth control pills. Nakalimutan ko, mukhang fertile period ko na yata iyon, kaya bumili na lang ako ng mga table tas at ininom ko na. Bulong ni Miles O'Brien. Natigilan sandali si Yusuf, pagkatapos ay biglang bumantong hininga, pasensya na. Nabalitaan kong hindi maganda para sa iyo ang mga tabletang iyan. Huwag mo na silang kunin ulit, mas mag-iingat na lang tayo. Ma'am, malumanay na sagot ni Miles O'Brien. Sige, wala nang usapan. Makakaasa ako pagkatapos ng tawag mo. Inaantok na ako. Pagod na pagod ako ngayon, pahiwatig ni Miles O'Brien sa telepono.
Haha, mas pagurin pa kita sa susunod. Tumawa ng malakas si Yusef. Hindi na kita kinakausap, ibaba ko na ang tawag. Bibisitahin kita sa loob ng ilang araw. Magaling, hihintayin kita. Pero kailangan kong pumunta sa Shanghai kasama ang boss bukas, at hindi ko alam kung kailan ako babalik. Pero, hindi ko papatayin ang telepono ko, pwede tayong mag-usap. Natatakot si Yusef na baka pumunta si Miles O'Brien bukas, at kung wala ito roon, tiyak na iisipin niya na pinatigil siya nito. Kaya napagpasyahan niyang ipaalam sa kanya ang kanyang schedule ng maaga para makapag-palm siya rito. Sige, nakuha ko. Ibababa ko na ang tawag, natatawang sabi ni Miles O'Brien at tinapos na ang tawag. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 42, ang aksidente ni ate alas 10 ng gabi, dumating ang delivery van mula sa fast food company, at dahil lahat ay nag-o-overtime, hindi talaga isang mahilig sumipsip ng dugo si Ruth Wilcox, kaya lahat ng staff sa kumpanya ay itinabi ang kanilang trabaho at nagmadaling kumain. Bago mag-alas 8, palihim na pumunta si Yusef Zoc sa Axiang restaurant para sa isang masustansyang pagkain, gutom na talaga siya, ilang araw nang hindi nakakain ng maayos, at nang sa wakas ay busog na siya, nakatulog siya sa kanyang Audi A8. Nagising lang siya nang kumatok si Floyd Hart sa pinto ng kanyang sasakyan. Yusef, oras na para kumain, masarap ang kainan ngayong gabi, may isang tasa ng kape para sa lahat, at isang nakakahong pagkain na 30 yuan. Ang executive secretary sa taas mismo ang nagdala sa iyo ng 3 serving, sabi niya ay si MS. Mga utos ni Wilcox, may dalang 3 serving si Floyd Hart, na sadyang dumating para maghatid ng pagkain ni Yusef. Kumain na kayo, kakain lang ako kanina lang, tingnan mo ang bilugan pa rin ng tiyan ko. Lumabas si Yusef ng kotse, iniunat ang mga braso at binti, at sa totoo lang, kahit gaano kaganda ang A8, medyo hindi komportable ang pagtulog dito, masakit ang buong katawan niya hanggang buto. Sige, ang ilan sa mga lalaking hindi naka-duty ay nanunood ng ilang maiikling pelikula, malamang ay nagugutom na rin sila ngayon. Dadalhin ko na sa kanila. Hindi tumayo si Floyd Hart, dahil alam niyang kanina pa kumakain si Yusef at katatapos lang talagang kumain hindi pa katagalan. Nasaan ang kapitan? Tawagin mo siya rito, gusto kong makausap. Naglabas si Yusef ng sigarilyo at inihagis ito kay Floyd Hart. Nako, Dachshund men, pa rin ba? Isa ka na ngayon sa mga boss, umangat na ang status mo, paano ka pa nakakahit-hit ng ganito? Isinuksok ni Floyd Hart ang sigarilyo sa likod ng kanyang tainga, mas masustansya pa ang mga tatak ng sigarilyo niya kaysa kay Yusef. Pabiro na nagmura si Yusef, umalis ka, isa sa mga amo. Tawagin mo ang kapitan para sa akin, at gawin mo na ang anumang ginagawa mo. Hey, alis na ako. Natatawang sabi ni Floyd Hart at inilabas ang kanyang walkie-talkie, sabay sigaw, tinatawagan ko ang kapitan, tinatawag ko ang kapitan, nasa parking lot si Yusef at gustong makipag-usap. Siya, nakuha ko, narinig ang boses ni Samuel Ross sa walkie-talkie. Di nagtagal, lumabas si Samuel Ross mula sa underground parking lot kasama si Benedict Cook, hindi suot ng alinman sa kanila ang kanilang mga uniforme bilang security. Karaniwan, si Samuel, bilang isang middle management, ay nagsusuot ng suit papunta sa trabaho, at si Benedict, na wala sa duty ngayon, ay casual din ang pananamit. Tila hindi mapaghihiwalay ang dalawa, parang magkaibigang matalik. Kumusta na? Naayos na ba ang lahat? Nang marating nila ang tabi ni Yusef, sumando sila sa A8, inilabas ni Samuel ang isang malambot na pakete ng sigarilyong Zongwa, inihagis ang isa kay Benedict, na siya namang nagsindi nito nang hindi nag-alok na sindihan ang kay Samuel. Tunay ngang kakaiba at espesyal ang kanilang relasyon, hanggang ngayon, hindi pa rin maintindihan ni Yusef kung bakit sila palaging magkasama. Ayos na, tumanggo si Yusef. Saka dinukot ang mga susi ng Buick sa kanyang bulsa at inihagis ang mga ito kay Samuel, pupunta ako sa Shanghai kasama si MS. Wilcox bukas, ang kotseng iyan ay pag-aari ng isang kaibigan ko at hindi ginagamit, pwede mo munang imaneho, baka isama mo ang mga bata sa pagmamaneho sa gabi o kung ano paman. Oh, sinundan ng tingin ni Yusef, sabay na nagliwanag ang mga mata ni na Samuel at Benedict. Kahit na ilang taon na silang nagsusumikap sa Beijing,
kaunti lamang ang kanilang reputasyon, at ang mga bagay tulad ng bahay o kotse ay tila malayong maabot nila. Hindi naman sa hindi sila kumita ng pera, kundi masyado silang masayang gumastos, parehong binata. Kapag dumating na ang sweldo, kakain sila ng maayos para sa ilang kainan, magpapakasasa sa ilang sesyon ng pangangalaga sa kalusugan, at hindi gaanong malaki ang matitipid pagdating ng buwan. Mga palaboy na taga-Beijing, sa ganitong kahirap na sitwasyon, gaano kadaling magpakahusay sa sarili. Sige, hindi na kailangan ng formalidad. Tara na, Cooper, paandarin natin ang kotse, haha. Tawa ng tawa si Samuel, sabik nang ihatid si Benedict. Halos bagong-bago ang kotse, dahil wala pang 10,000 kilometro ang nalakbay nito. Pagpasok pa lang nina Samuel at Benedict sa kotse, tumunog ulit ang telepono ni Yusef. Akala niya ay si Ruth Wilcox iyon, ngunit laking gulat niya nang makita sa caller ID na ang kapatid niya pala iyon, si Sarah Zoc. Ano kaya ang meron kapag 10:30 PM na? Si Sarah ba ang tumatawag? Mabilis na sumagot si Yusef, at agad na nagtanong, anong problema, Sarah? Woo, bro, dali, magdala ka ng pera, nasa alanganin ako, nasa Gaumau KTV ako ni Blair Larsen. Bago pa siya matapos, nakarinig si Yusef ng sigaw mula sa kabilang linya, at pagkatapos ay naputol ang telepono. Nakaramdam si Yusef ng pag-agos ng dugo sa kanyang ulo. Sa buong buhay niya, ang kanyang kapatid na si Sarah ang pinakapinapahalagahan niya, masasabing siya ang kanyang buhay, ang kanyang itim ng mga mata. At ngayon, humihingi ng tulong si Sarah sa telepono at humihingi ng pera sa kanya. Kilalang-kilala niya ang ugali ng kanyang kapatid, hindi ito hihingi ng tulong maliban na lang kung talagang nasa problema ito, dahil alam niya ang ugali nito at natatakot siyang magdulot ito ng gulo. Pero ngayon, mapilit niya itong hinihiling na pumunta, na nangangahulugang may malaking nangyari. Tumakbo si Yusef patungo sa biwak na kakaandar lang at umuusad na. Pinagpawisan din si Samuel ng malamig dahil sa biglaang pagdating ni Yusef, malapit na sana siyang magpaandar ng gasolina. Whoosh! Binuksan ni Yusef ang pinto ng kotse at sumisid papasok, habang sumisigaw, nasaan ang Gaumau KTV ni Blair Larsen, dalhin mo ako doon bilis. Anong nangyari? Nabigla si Samuel, dahil si Yusef ay mukhang mabangis na parang leon, ang mga mata ay namumula na. Siyempre, binilisan ni Samuel ang takbo palabas ng parking lot habang nagtatanong. Kumunot ang noo ni Benedict Cook, bahagyang lumingon, at mahinahong nagtanong, anong nangyayari? Anong nangyari? Tinawagan ako ng ate ko, umiiyak, sinasabing nasa problema raw siya at pinadalhan niya ako ng pera, sabi ni Yusef Zoc, na malungkot ang mukha. Pumunta siya roon kasama ang mga kaklase niya para mag-practice ng pagkanta mamayang gabi dahil ang isa sa kanila ay kalahok sa isang uri ng palabas na voice sa TV. Sari-saring tao ang tumatambay sa lugar na iyon. Tingnan natin at saka tayo magdesisyon. Tumanggaw si Samuel Ross. Matagal na silang nagkakagulo ni Benedict Cook sa underground campaign ng Beijing, kaya alam nila ang lahat ng pasikot-sikot sa mga lugar na iyon. Ang mga KTV ay mga lugar kung saan makikita mo ang lahat ng antas ng pamumuhay, mga estudyante, mga tao mula sa lipunan, mga kilalang tao, mga opisyal, at sa madaling salita, isa itong madilim na lugar. Ito ay partikular na hindi ligtas para sa mga estudyante, lalo na sa mga galing sa ibang bayan na nag-aaral sa Beijing. Aabalahin ka ng mga lokal nang walang pakikipagtawaran. Maglagay ka lang ng bitag, kulungan ka para sa isang bagay, at diretso kang papasok doon. Nanatiling tahimik si Yusef Zoc, at gayon din si Benedict Cook. Samantala, nakangiting sinabi ni Samuel Ross, na siyang nagmamaneho, huwag kang mag-alala, magiging maayos din ang lahat. Pagdating natin dyan, ikaw na ang bahala sa kapatid natin, at iwan mo na ang iba sa amin ni Benedict Cook. Benedict Cook, tawagan mo si Otis Quinn. Sige. Tumanggo si Benedict Cook, saka sumulyap kay Yusef Zoc at sinabing, huwag kang mag-alala, magiging maayos din ang lahat. Kahit na nakaaway ko na si Yusef Zoc, totoo ang kasabihan na, walang away, walang pagkakaibigan. Si Yusef Zoc ay maaaring medyo kuripot sa pera, pero isa siyang matibay na tao at matapang. Siya mismo ang tipo ng taong gusto ni na Samuel Ross at Benedict Cook.
Kinuha ni Benedict Koch ang sarili niyang cellphone at mabilis na nag-dial ng numero. Otis, nasaan ka? Pagkakonekta niya sa tawag, direktang tinanong siya ni Benedict Koch. Nagtatrabaho sa gabi, anong meron? Hinahanap ako ni Samuel Ross. Para ba ito sa isang malaking pangangalagang pangkalusugan? Biro ng boses sa kabilang linya. Papunta na kami ngayon sa inyo. Makinig ka muna sa akin, kumakanta ang kapatid ng kaibigan mo sa bahay mo at baka nasangkot sa isang away. Puntahan mo kami para makita mo. Utos ni Benedict Koch. Alam mo ba kung anong palapag? Tanong ni Otis sa kabilang dulo. Zhang Yi, nasabi ba ng ate mo kung saang palapag siya naruroon? Tanong ni Benedict Koch kay Yusuf Zok. Hindi niya sinabi, at nakapatay ang telepono niya, umiling si Yusuf Zok. Kanina pa niya sinusubukang tawagan ang cellphone ng ate niya pero diretso pa rin ito sa voicemail. Hindi niya sinabi ang sasabihin, pero kailangan mong bilisan at alamin ang sitwasyon. Hindi natin maaaring hayaang may mangyari sa kanya, pagdidiin ni Benedict Koch. Nakuha ko, hintayin mo ang balita ko. Mabilis na natapos ang tawag, at sa sandaling iyon, nakangiting sinabi ni Samuel Ross, may kaibigan tayo na nagtatrabaho bilang security guard doon kung nagkataon. Siya, pagkarinig sa mga salita ni Samuel Ross, nakahinga ng maluwag si Yusuf Zok. Natahimik ang tatlo, lahat ay naghihintay sa tawag ni Otis. Pagkalipas ng mga 6 o 7 minuto, tumunog ang telepono ni Benedict Koch, at agad niya itong inilipat sa speaker. Nako, Benedict Koch, ibigay mo ang telepono kay Samuel Ross. Tila nagmamadali si Otis. Iniabot ni Benedict Koch ang cellphone sa tainga ni Samuel Ross, at sinabi ni Samuel Ross, magsalita ka. Samuel Ross, ano ang relasyon mo sa kaibigan mong iyon? Bulong ni Otis. Bagamat hininaan ni Otis ang kanyang boses, naka-speaker ang tawag, kaya narinig ng 3 tao sa kotse ang bawat salita ng napakalinaw. Kumunot ang noo ni Samuel Ross at sinabing, sabihin mo sa akin kung ano ang nangyari. Hindi niya tinukoy ang kanyang relasyon ngunit ipinahiwatig kay Otis na isalaysay ang mga pangyayari. Si Otis Quinn pala mula sa Aird Club. Pumunta siya rito para magsaya kasama ang kasintahan niya, at tila nabangga siya ng isang babaeng estudyante sa banyo, nahulog din siya at nabasag ang relo niya sa sahig. Alam mo naman kung gaano kabait si Otis Quinn, agad siyang humingi ng 800,000 yuan, at nagbanta na kung hindi niya makukuha ang pera, makikipagtalik sa kanya ang dalaga ng 1 buwan. Ngayon ay kinumpiska nila ang mga telepono ng ilang mga batang babae at ikinulong ang mga ito sa isang pribadong silid. Samuel Ross, alam mo naman ang tipo ni Otis Quinn, huwag kang makialam, babala ni Otis kay Samuel Ross na iwasan ang gulo na ito, dahil hindi nila kayang paghiwalayin si Otis Quinn. Nandito na ako sa loob ng 5 minuto. Hindi na nagsalita pa si Samuel Ross at mabilis na ibinaba ni Benedict Koch ang tawag, pareho silang seryoso ang mukha. Nakinig si Yusuf Zok sa buong usapan ngunit walang imak. Pagkatapos magmaneho ng ilang sandali, biglang sinabi ni Samuel Ross, si Otis Quinn, kilala rin bilang Aird Club, Otis Quinn, isa siya sa mga tauhan ng Big Bro, sa bilog ng Beijing. Paano ko ba sasabihin, sabi ni Samuel Ross, sa panahon ngayon, ang mga underground boss ay puro lehitimong negosyo at kunwari ay malinis, pero sa totoo lang, lahat ng uri ng kaina-hinalang transaksyon ay ginagawa nila. Si Otis Quinn ay may reputasyon sa iba't ibang lugar sa paligid ng Beijing dahil isa siyang mahusay na mandirigma, walang awa, at kaya naman nabigyan siya ng palayaw na Aird Club. Ilang taon na ang nakalilipas, nag-operate siya sa Hebei, pagkatapos ay napansin siya ni Big Bro at dinala siya roon. Hindi natin alam kung ano talaga ang ginagawa niya, pero may pera siya, may tauhan, at may impluwensya. Tungkol naman sa Big Bro na yan, narinig ko lang na Liao ang apelyido niya, at isa siyang napakabatang malaking manlalaro sa Beijing. Masyadong mataas ang antas niya para sa amin, hindi pa namin siya direktang nakausap. Mahinang sambit ni Yusuf Zok at tumango, hindi nyo na kailangang pumunta mamaya. Tumawa ng mahina si Samuel Ross. Huwag mo nang masyadong isipin yan. Ipaubayan na natin ang bagay na ito sa amin ni Benedict Koch. Siguraduhin mo lang na ligtas ang ate natin. Kahit na wala tayong gaanong impluwensya o lakas sa Beijing, ang mahalaga ay ang katapatan sa pagitan ng mga magkakaibigan. Ang isyu ngayon,
Sama-sama nating haharapin ito. Isa pa, alam ko naman ang mga lugar na ito, kaya hayaan mo akong gumawa nito. Kung may mangyari man sa kapatid ko, hindi lang yan tungkol sa 800,000. Malamig na sabi ni Yusuf Zok. Huwag kang kumilos ng padalos-dalos. Alam kong kaya mong lumaban, pero ang lipunang ito ay hindi na tungkol sa pakikipaglaban at pagpatay. Bahala ka na, huwag kang gagawa ng ingay, sabi ni Samuel Ross habang minamaneho ang kotse papunta sa parking area. Kasabay ng isang mabilis na pagkislap, si Yusuf Zok ang unang tumalon palabas, ininspeksyon ang parking lot bago humakbang patungo sa isang security guard na lumapit sa kanila. Malinaw na si Otis ang gwardya, naghihintay doon para malaman kung saang palapag naroon ang kanyang kapatid na babae. Sumunod sina Benedict Cook at Samuel Ross. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 43, Red Stick Otis Queen si Yusuf Zok, ang gwardya ni Blair Larson at isang binata na nasa edad 20, ay naghintay sa parking lot matapos makipag-usap kay Samuel Ross sa telepono. Nang makita niyang bumababa si Yusuf sa kotse kasunod sina Ross at Cook, alam niyang ang lalaking naglalakad sa unahan ay ang kaibigan na binanggit ni Brother Ross. Aling palapag? Mabilis na tanong ni Yusuf habang papalapit kay Blair. Sinuri ni Blair si Yusuf at tumango, ikapitong palapag, silid 707. Salamat, malumanay na sagot ni Yusuf at nagpatuloy sa paglalakad papasok. Hindi rin tumigil sina Ross at Cook. Sinundan sila ni Blair, may binulong. Hindi sila sinundan ni Blair sa itaas, nakita lang niya si Yusuf at ang iba pa na papasok sa elevator. Hindi naman sa nagtataksil siya, pero ayaw niyang masangkot sa bagay na ito. Hindi sila sapat na malapit ni Samuel para pag-aksayahan ng tadyang ang isa't isa. Sa loob ng elevator, muling sinabi ni Samuel, Yusuf, huwag kang maging padalos-dalos. Isipin ang hinaharap, kung tayo'y Otres, ang mundo ay magiging malawak. Sa panahon ngayon, ang pagtanggap ng pagkatalo ay nakakakuha ng kalamangan. Hindi magandang gawing malaking isyu yan. Naiintindihan ko. Tumango si Yusuf, sabay ngiti kay Samuel. Kung gayon, ako ang magpapahirap sa iyo, Kapitan. Hindi handgal si Yusuf, kung hindi nasaktan ang kanyang kapatid na babae, hindi niya palalalahin ang sitwasyon. Ayos lang sana ang pagbabayad ng pera kung nalutas nito ang isyu ng mapayapa. Total, kakailanganin pa rin ng kanyang kapatid na babae na mag-aral sa universidad sa kabisera, at kung sakaling magkaroon ng malaking problema, ang kaligtasan nito ay magiging isang alalahanin. Kaya, kung si Samuel ang manggaguna at makakapagnegosasyon, walang magaganap na labanan. Siyempre, lahat ng ito ay nakabatay sa pagiging maayos ng kanyang kapatid. Mabilis na nakarating ang elevator sa ikapitong palapag, at naunang lumabas si Samuel, nauuna kay Yusuf. Mahaba at maingay ang pasilyo, may kantahan mula sa bawat pribadong silid at may mga lalaking papasok at paalis. 2 tao ang nakatayo sa labas ng silid 707, ang isa ay isang waiter, at ang isa pa, isang binata na nakasandal sa dingding at naninigarilyo, ay tila mga 16 o 17 taong gulang lamang. Napakurap ang binata nang makita niya sina Samuel, Yusuf, at Benedict Cook na papalapit sa pinto. Sa mapanghamong tono, nagtanong siya, ano ang ibig sabihin nito? Kumusta, kumusta? Ang pangalan ko ay Samuel Ross. Kabilang sa mga nasa loob ay ang aking kapatid na babae. Naparito ako para humingi ng tawad, pero bago pa man matapos si Samuel, biglang humakbang si Yusuf at sinipa ang pinto pabukas. Oo, sinipa niya ang pinto. Nakaramdam si Samuel ng lamig sa ilalim ng kanyang mga paa ng sandaling iyon. Ilang beses na niya itong inulit kay Yusuf, na pumayag din namang makipagtulungan, pero bakit hindi na lang siya makapagpigil ngayon? Kailan niya kaya babaguhin ang ugali niyang sumipa ng mga pinto? Siyempre, hindi ito ang oras para mag-isip ng mag-isa, dahil sumugod na si Yusuf sa loob. Maraming tao sa kwarto 707, at kasama sa mga ito, isang payat na lalaking nasa edad 30 ang nanunood kay Sarazak na umiinom ng may nakakalokong ngisi sa mukha. Tunay ngang umiinom si Sara ng sandaling iyon, at mula sa isang malaking mug ng beer na puno ng malinaw na alak. Nang makita ni Yusuf ang numerong 707 sa pinto, gumamit siya ng telekinesis para mag-scan sa loob. Sa kasamaang palad,
Nasulyapan niya si Sarah na umiinom, walang duda, pinipilit lang siya. Bang! Bumukas ang pinto at nabaling ang tingin sa kanilang lahat. Putek, gusto mo na bang mamatay? Sumugod ang binata kay Yusuf mula sa likuran, pero mas mabilis si Benedict, mabilis na kumilos para sampelan at itulak ang binata paupo sa sahig sa loob. 8 lalaki ang nasa silid, kasama na ang payat na lalaki. Ang isa sa kanila ay tila isang supervisor o tagapamahala ng KTV, nakatayo sa silid, habang ang iba ay nakaupo. Nang sipin pabukas ang pinto at itulak pababa ang binata, maliban sa payat na lalaki, tumayo ang 6 na iba pa na may mabangis na tingin sa kanilang mga mukha. Walang nagsalita sa kanila, nakatitig lang sila ng mataman kina Yusuf, Samuel, at Benedict. Umupo kayong lahat, biglang tumawa ang payat na lalaki at sinabing, bakit nandito ang magkapatid? Kaninong pamilya ng estudyante ang kinabibilangan mo? Nang marinig ang mga salita ng payat na lalaki, naglakad si Yusuf Zok papunta sa sopa kung saan nakaupo si Sarah Zok, inagaw ang tasa ng draft beer mula sa kanyang kamay, at saka inikat ang kanyang mukha para tingnan ang marka ng 5 daliri na nakaimprenta rito. Medyo namamaga ang kanang pisngi niya, at kitang-kita ang marka ng 5 daliri niya. Hindi gumawa ng kahit anong ingay si Sarah Zok, hindi siya umiyak. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Samuel Ross na may gulo na nagsisimula, at napagtanto niyang ang babaeng umiinom ay kapatid ni Yusuf at tila nataman din siya. Sa puntong iyon, hindi natural na kumalma si Yusuf, dahan-daang inilagay ang tasa na hawak niya sa mesa, at sumulyap sa payat na lalaki bago sinabing, Otis Queen, di ba? Ha! Nang marinig ang mga salita ni Yusuf, napataas ang kilay ng payat na lalaki sa gulat, dahil hindi niya inaasahan na kilala pala siya ng taong ito. Paano niya nalaman? At kung titingnan ang kanyang walang takot na kilos, posible kayang nagmula siya sa isang kilalang pamilya. Ako nga, at sino ka? Naningkit ang mga mata ni Otis Quinn sa pagkalito. Kapatid niya ako, nag-isip sandali si Yusuf bago sinabing, Sarah, sabihin mo sa akin kung ano ang nangyari ngayong gabi. Gusto kong marinig. Kahit walang ideya si Sarah Zok kung ano ang balak gawin ni Yusuf, ikinwento pa rin niya. Kanina noong pumunta ako sa banyo, itinuro ni Sarah ang babaeng may makapal na makeup na nakaupo sa tabi ni Otis Quinn at nagpatuloy, nagmamadali siyang pumasok at agad akong nabangga. Tapos ang matataas na takong niya ang dahilan kung bakit nabali ang bukong-bukong niya at natambos sa lupa, nabasag ang relo niya. Humingi siya ng kabayaran, simula sa 80,000, bago ito itinaas sa 800,000. Kanina lang sabi niya, itinuro ni Sarah si Otis Quinn at dagdag pa, pagkatapos kong uminom ng 3 beses, pwede na akong magbayad ng 40,000 at babayaran ko na iyon. Kumusta ang mukha? Tanong ni Yusuf. Sinaktan ko siya, ano naman? Mapanghamak na sagot ng babaeng naka-makeup, sino ka ba, nagpapanggap na kuya? Ang relo ko ay nagkakahalaga ng 800,000, bayaran mo na lang. Wala nang ibang maitutulong ang pakikipag-usap. Nanatiling tahimik si Otis Quinn, medyo hindi sigurado sa pinagmulan ng kapatid. Dahil ang Beijing ay isang lugar kung saan nagkukubli ang mga nakayukong tigre at mga nakatagong dragon, alam niyang may mga taong hindi dapat paglaruan, kaya nagmasid at naghintay siya, sinusubukang sukatin ang pagkakakilanlan ng nakababatang lalaki. Sumulyap si Yusuf sa babaeng naka-makeup ng makapal, pagkatapos ay tumingin kay Otis Quinn at sinabing, Otis Quinn, di ba? Mayroon kang 2 pagpipilian. Una, sampelan mo ang babaeng ito ng 10 beses tapos babayaran mo ako ng 800,000. Pangalawa, sampelan kita ng 10 beses, tapos babayaran mo pa rin ako ng 800,000. Pumili ka ng isa. Wow! Nang marinig ang mga salita ni Yusuf, muling napatayo ang 6 na lalaking nakaupo sa tabi ni Otis Quinn, at dumilim ang ekspresyon ng mukha ni Otis Quinn. Sa Beijing, si Otis Quinn ay isang karakter sa Grade 1, at ang kanyang amo, si Dante Stewart, ay isang lalaking may malawak na impluwensya. Bagamat hindi siya sigurado tungkol sa pinagmulan ni Yusuf, hindi ibig sabihin noon ay natatakot siya rito. Sa madaling salita, para siyang asong galit na galit o matatawag na isang maliit na halimaw. Bagamat paminsan-minsan ay maaaring utusan o sigawan siya ng mga opisyal at maimpluwensyang kuya, kakaunti lang ang tunay na nangahas na saktan siya.
Total, sinasabing madaling makita ang hari ng impyerno ngunit ang maliliit na dyablo ay mahirap kalabanan. Kung mapasama ka sa kanya, ano ang mahalaga kung ikaw ay isang Panginoon o isang malaking tao? Hindi ba takot sa kamatayan ang mga Panginoon? Hindi ba natatakot na mawalan ng braso o binti ang kanilang mga asawa at anak? Sa makatuwid, ang mga anak ng mga opisyal at mayayaman ay hindi maglalakas loob na tunay na pukawin siya hanggang sa mamatay. Pero ngayon, malinaw na pinaglalaroan siya ng binata, na para bang pagdedeklara ng paghihiganti. Kung paghihiganti man ito, dapat itong ipaghiganti. Hindi inaasahan ni Samuel Ross, na nakatayo sa pintuan, na magiging ganito kamatapang si Yusuf Zoc. Walang tigil na kuminang ang mga mata ni Benedict Cook. Talaga bang hinihingi ni Yusuf kay Otis Quinn na bayaran siya? Tila ba malapit nang lumala ang sitwasyon? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 44:10 Bibig, 800,000 matagal nang galit na galit si Yusuf Zoc. Ang puso niya ay nagngangalit na parang buhawi. Ang kanyang kapatid na babae ay pinilit na uminom, sinampal pa nga sa mukha. Sa buong buhay niya, ang 2 taong pinakaiintindi niya ay ang kanyang ina at ang kanyang kapatid na babae. Ang kanyang kapatid na babae ang kanyang pinakamamahal, at kung may mang-aapi sa kanya, may lakas ng loob siyang patayin ang mga ito. Wala siyang pakialam sa kahit anong red gang o green gang, noong lumaban siya noon, para siyang nasa isang suicide mission, lalo na ngayon. Sa madaling salita, siya ay parang Diyos na nagkatawang tao, isang Diyos sa sarili niyang karapatan. Sa kakayahan niya ngayon, sulit pa bang pag-isipan ang pambubugbog sa kahit sinong miyembro ng mga gang na ito? Habang tinitignan ni Yusuf Zoc si Otis Quinn ng malamig, hindi napigilan ni Otis Quinn ang matawa ng galit, habang casual na sumando sa sofa, sinasabing, kung gayon, gusto mo akong sampelan ng 10 beses, at pagkatapos ay babayaran kita ng 800,000, iyon lang ba? Pinili mo bang maging gago? Tinaas ni Yusuf Zoc ang kanyang kilay, ang kanyang mga salita ay masakit, na nagpapahiwatig na si Otis Quinn ay nagiging hanggal. Pinipili ko ang walang hiya mong ina, patayin mo siya para sa akin. Sumabog sa galit si Otis Quinn. Kahit na ang lalaking nasa harap niya ay nagmula sa isang opisyal na pamilya, determinado pa rin siyang gawing halimbawa ito ngayon, para ipakita kung sino ang dapat at hindi dapat pakialaman. Bigla siyang kumilos, hinagis ang isang bote ng alak mula sa mesa kay Yusuf Zoc habang ang mga nakatayong pulis ay sinugod din siya ng diretso. Nahawakan ni Yusuf Zoc si Otis Quinn gamit ang kanyang banal na kamalayan, kaya nang ibato ni Otis Quinn ang bote, ikiling lang niya ang kanyang ulo para umiwas, pagkatapos ay mabilis na tumayo at tumalon sa ere habang ang isang paa ay nasa makina ng tsaa. Bang! Sinipa sa mukha ang pinakamabilis na tagapagpatupad ng batas at pagkatapos ay tuluyang bumagsak sa sahig. Bang! Bang 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 bang! Gamit ang momentum ng rebound, ginamit ni Yusuf Zoc ang 2 siko at tuhod para sumuntok. Nang walang anumang hindi kinakailangang magarbong galaw, ang kanyang mga atake ay parehong mabilis at walang awa. Tinamaan niya ang tuhod sa mukha ng isang lalaki, tumama ang siko sa leeg ng isa pa, at ang huli ay tinamaan ng isang sampal sa mukha na nagpasigaw sa 12 ngipin bago bumagsak sa sahig sa sakit. Wala pang 10 segundo, hindi pa nga nakakagalaw si Benedict Cook nang mapatamba ni Yusuf Zoc ang ilang mga enforcer. Nang masaksihan ang kanilang kaawa-awang kalagayan, huminga ng malalim si Benedict Cook. Masyadong brutal si Yusuf Zoc, hindi ito away, isa itong pag-atake na nagbabanta sa buhay. Bukod dito, sa wakas ay naranasan ni Benedict Cook ang sumasabog na kapangyarihan ni Yusuf Zoc. Parang mga martolyong bakal ang mga kamay ni Yusuf Zoc, isang sumpa sa sinumang tamaan nila. Tigilan nyo na, tigilan nyo na. Sa wakas ay gumanti na rin ang kanina'y tahimik na KTV manager at sinigawan silang tumigil. Gayunpaman, ayaw makinig sa kanya ni Yusuf Zoc, kaya sinugod niya si Otis Quinn. Seguridad, seguridad. Umakyat ka rito, sa ikapitong palapag, room 707, bilasin mo. Sigaw ng manager sa walkie-talkie. Ang mga babaeng nasa tabi ni Otis Quinn ay nanginginig sa takot, at ang kapatid ni Yusuf Zoc na si Sarah Zoc, kasama ang ilang mga kaklase, ay namutla na sa sobrang putla, ngunit wala ni isa sa kanila ang nangahas na magingay. Matagal nang nakatayo si Otis Quinn. Habang pinapatay ni Yusuf Zoc ang unang lalaki,
Tumayo si Otis Quinn dahil napagtanto niyang matigas ang binata na ito, na may tunay na husay sa martial arts. Habang sumusugod si Yusuf Zoc palapit sa kanya, si Otis Quinn ay umakto ring nakikipaglaban, handang harapin siya. Isa siyang tagapagpatupad ng Red Gang. At ano ang isang tagapagpatupad ng Red Gang? Ito ang mga pinuno ng pangkat ng mga mandirigma, ang mga tagapagpatupad na talagang kayang magpabagsak. Si Otis Quinn ay pinili ni Brother Dao, at nakilala siya sa kabisera dahil lamang sa kaya nitong lumaban. Nakipaglaban siya sa itim na kamao, at nakapatay pa nga siya. Kaya hindi siya natatakot sa away, at hindi siya natakot sa isang taong kayang lumaban, dahil ang pakikipaglaban ay tungkol sa kalupitan. Brutal ang binatang ito sa harap niya, pero mas brutal pa siguro. Lalaban siya para pumatay, ngunit maglalakas loob kaya ang binata na kitlin ang kanyang buhay. Kaya ang kakayahang lumaban ay hindi nangangahulugang tagumpay. Kasabay ng isang, bang, ay parehong mabilis na gumalaw. Sa isang kisap mata, dama po ang kamao ni Yusuf Zoc sa balikat ni Otis Quinn, at sinipal ng paa ni Otis Quinn ang binti ni Yusuf Zoc. Nabigla si Yusuf Zoc dahil kanina pa niya minamanmanan ang mga banayad na galaw ni Otis Quinn gamit ang kanyang telekinesis, ngunit masyadong mabilis si Otis Quinn, at hindi nakaiwas si Yusuf Zoc sa oras. Gayunpaman, naghiwalay ang dalawa nang magdikit sila. Bahagyang yumoko ang binti ni Yusuf Zoc, habang muntik nang matambo si Otis Quinn, nanginginig ang braso niya dahil sa lakas ni Yusuf Zoc kaya namanhi ang buong kanang braso niya. Bibigyan kita ng isa pang pagkakataon, 10 sampal, 800,000. Biglang sabi ni Yusuf Zoc sa malalim na boses. Sino ka sa akala mo? Paano nagawang hayaan ni Otis Quinn na may sumampal sa kanya? Tiningnan niya si Yusuf Zoc ng malamig ang mga mata, sinasabing, kung may lakas ng loob ka, patayin mo ako ngayon, o hindi pa ito matatapos. Sige, ayon sa gusto mo. Biglang sumugod muli si Yusuf Zoc, habang si Otis Quinn ay umungal, ang kanyang mga kamao ay naging mga kuko habang marahas niyang kinakapa ang lalamunan ni Yusuf Zoc. Break, crack crack crack. Tumama ang kamao ni Yusuf Zoc sa kuko ni Otis Quinn, at biglang naglabas ang braso ni Otis Quinn ng tunog ng mga bali na buto. Kahit matigas ang ulo ni Otis Quinn, hindi niya nakayanan ang matinding sakit ng maraming bali sa braso at napasigaw habang sumusuray-suray pabalik sa isang sulok. Takot na takot ang lahat ng tao sa silid. Si Yusuf Zoc ba ay isang muling nagkatawang tao na gininto ang tagapagtanggol. Ang lakas niya ay napakalaki, para baliin ang braso ng kalaban gamit ang isang suntok. Nang inag ang anit ni Samuel Ross, gayon din ang kay Benedict Cook. Noong nakipag-sparring sila kay Yusuf Zoc dati, nagpigil siya, kaya naman hindi sila nabalian ng buto. Kung gumamit lang sana si Yusuf Zoc ng ganoong klaseng puwersa noon, malamang nasa ospital sila ngayon, di ba? Ngunit paano nagkaroon ng ganitong kapangyarihan si Yusuf Zoc? Nag-aral ba siya ng Qigong? Nabalitaan nila na ang mga nagsasanay ng Qigong ay nagtataglay ng lakas ng toro, at tiyak na taglay na ni Yusuf Zoc ang lakas ng toro ngayon, tama ba? Marco, may mga taong dumarating galing sa labas. Takpan mo ako habang tinatapos ko ito. Pagkatapos ay naglakad si Yusuf Zoc patungo kay Otis Quinn nang mapansin niya ang isang dosenang security guard na tumatakbo sa koridor dala ang kanyang telekinesis. Tumalikod si Benedict Cook at lumabas ng pinto. Hindi na kayang lumaban ni Otis Quinn. Basang-basa sa pawis na parang nawalan ng malay, hindi siya makaipon ng kahit anong lakas. Tinamaan din siya ng takot, dahil sa wakas ay nakatagpo na niya ang isang maalamat na internal martial artist. Tanging isang internal martial artist lamang ang makakapaglabas ng ganito kalaking kapangyarihan sa isang iglap. Ngunit sa panahong ito, ang mga tunay na panloob na artista ay lubhang bibihira. Sinasabing may ilan, ngunit lahat sila ay espesyal na nirekrut sa Departamento ng Seguridad ng Estado sa loob ng South Sea Compound. Sa madaling salita, bihira silang makita sa publiko, at kahit na matagal na silang nakikisalamuha sa kabisera, ngayon pa lang siya nakakita ng kahit isa. At marahil ang binatang ito ay naging dominante dahil isa siyang internal martial artist. Babayaran ko ang 800,000. Nang makitang papalapit si Yusuf Zoc, nagngalit ang mga ngipin ni Otis Quinn at tinanggap ang pagkatalo. Maaaring matalo ang isang tao sa laban ngunit hindi maaaring mawalan ng mukha, kung talagang nasample siya ng 10 beses,
hindi na siya makakapamuhay sa kabisera, tatawanan ng husto ang mga tao sa ilalim ng lupa. Kaninong pisngi ang dapat kong sampilan para sa 10 sampal na iyon? Tanong ni Yusuf Zoc sa malamig na boses. Kaya kong talikuran ang 800,000, pero kailangan ang 10 pasa. Sino ang iminumungkahi mong sampilan ko? Huwag mo akong saktan, takot na bulalas ng babae habang tumatalon at tumatakbo patungo sa pinto. Gayunpaman, hindi man lang lumingon si Yusuf Zoc, ni hindi niya ito pinigilan, dahil naroon pa rin si Samuel Ross, at hindi hinayaan ni Samuel na umalis ang babae. Gaya ng dati, nang tumakbo ang babae palapit kay Samuel Ross, itinulak niya ito pabalik. Gulo-gulo ka, pumunta ka rito. Biglang mura ni Otis Quinn. Ilang beses mo na ba akong pinaghirapan? Bubugbugin kita hanggang mamatay ngayon. Habang nagsasalita siya, itinaas niya ang kanyang sarili at naglakad patungo sa babae. Nagdilim ang tingin ni Yusuf Zoc. Magiging malaking problema itong si Otis Quinn sa hinaharap dahil wala siyang prinsipyo. Para hindi mapahamak, handa na niyang bugbugin ang sarili niyang babae. Walang kwenta ang taong ganyan, kaya niyang gawin ang lahat. Kasabay ng isang smack, ay napatayo si Otis Quinn at hinampas ang mukha ng babae gamit ang kabilang kamay niya, habang hindi ito naglakas loob na umiwas, nakaluhod at walang tigil na umiiyak sa lupa. Pero walang awa si Yusuf Zoc para sa babaeng iyon. Tunay ngang mga manggugulo ang mga babaeng iyon, maraming lalaki ang nalugmok ng kanilang mga kauri. Kuya, tigilan na natin yan at umalis na tayo. Tumakbo si Sarah Zoc papunta sa tabi ni Yusuf Zoc at umiling dito. Oo, tara na, tumanggaw si Yusuf Zoc bilang pagsang-ayon. Ngayon, hindi tumawag ng pulis ang KTV o si Otis Quinn, kaya hindi lumaganap ang insidenteng ito. Pero kapag tinawag na ang pulis, makakasama ito sa pag-aaral ni Sarah, kaya alam niyang oras na para umalis. Habang ibinubuhos ang galit sa babae, patuloy siyang sinasampal ni Otis Quinn ng malakas habang nagmumura. Habang naglalakad si Yusuf Zoc palapit kay Otis Quinn kasama si Sarah at ang 3 iba pang batang babae na kasunod, huminto siya at sinabi, ang 800,000, walang bawas kahit 1 sentimo. Hindi basta-basta sasaktan ang mukha ng kapatid ko. Maaari mong ihatid ang pera sa kaera ng Ferreni Grand Hotel pagsapit ng madaling araw. Kung wala pa ito roon bago magbukang liwayway. Hindi namin ituturing na tapos na ang bagay na ito. Pagkatapos magsalita, lumabas si Yusuf Zoc. Hindi na nagsalita pa si Otis Quinn, gayon din ang ilang tauhan na nahimasmasan na. Tungkol naman sa manager, na tila kilala si Otis Quinn, hindi siya nagbigay ng anumang opinyon dahil tahimik lang si Otis Quinn. Sa ganoong lugar, araw-araw may mga away, at kung maaari lang itong ayusin ng pribado ng mga bisita, ayaw nilang tumawag ng pulis. Ang presensya ng pulisya ay makakaapekto sa negosyo, na siyang pinakahuling bagay na hindi kanais-nais sa mga naturang lugar. Sa labas, ang mga security guard, dahil walang natanggap na utos, ay basta na lang tumabi. Kasama nila ang isang nagngangalang Bright, iniunat ang kanyang leeg para tumingin sa loob. Hindi niya alam kung ano ang nangyari sa loob, pero malinaw naman na hindi gaanong naapektuhan sina Kuya Samuel at ang kaibigan nito. Di nagtagal, nang walang karagdagang diskusyon, narating na ng grupo ang parking lot at dumiretso sa Buick van. Maluwag ang van, kasya ang 7 o 8 tao. Saan papunta? Tanong ni Samuel Ross. Balik na sa hotel, siguro. Sa ganitong oras, malamang nakakandado na ang dormitoryo nila, nakangiting sagot ni Yusuf Zoc. Oo, huli na para bumalik, tumanggaw si Sarah. Kalmado lang siya, nagtatanong at walang sinasabi, mapayapa sa buong pangyayari. Ang 3 iba pang mga batang babae ay takot na, at hindi rin nila alam kung ano ang pinagkakakitaan ng kapatid ni Sarah. Medyo takot sila sa kanya, tila napakawalang awa niya, parang isang taong galing sa mundo ng mga patay. Pero dahil kapatid siya ni Sarah, inakala nilang hindi niya sila sasaktan, kaya hindi sila tumutol nang banggitin niya ang pagbabalik sa hotel. Yusuf Zoc, maghihiganti sina Otis Quinn. Isipin mo kung ano ang gagawin mo sa hinaharap, sabi ni Samuel habang nagmamaneho. Alam ko, mamaya na natin pag-usapan yan, hayaan na muna silang magpahinga, umiling si Yusuf Zoc kay Samuel, ipinapahiwatig na may mga bagay na hindi dapat pag-usapan sa loob ng kotse.
Ayaw niyang marinig ng kapatid niya ang anumang kalokohan. Di nagtagal, bumalik ang kotse sa parking lot ng Fereni Hotel, at si Floyd Hart, na naka-duty, ay napangiti ng malawak habang tumatakbo palapit nang makita ang kotseng Buick. Nako, boss, Marco, Yusuf Zoc, ano ba ito? Natigilan si Floyd nang makita niyang bumaba mula sa kotse si Yusuf Zoc at ang tatlo pang iba kasunod ang apat na nakamamanghang babae. Lahat ng apat na babae ay matatangkad, magaganda, ang tipong aasahan mo sa isang akademya ng pelikula, pawang mga napakahusay na babae. At base sa kanilang mga inosenteng ekspresyon, lahat sila ay mukhang mga magagandang estudyante. Tara na, pumunta ka na lang sa front desk at magbukas ka ng 2 kwarto para sa kapatid ni Yusuf. Ilagay mo sa utang ko yan. Natakot si Samuel na baka magsabi si Floyd ng hindi maganda, kaya bago pa makasagot si Floyd, nilinaw na ni Samuel na hindi mga escort ang mga ito kundi ang kapatid at mga kaklase ni Yusuf. Sige, maligayang pagdating. Paulit-ulit na tumango si Floyd, tahimik na parang daga at agad na tumakbo papunta sa lobby ng hotel. Samantala, ang tatlong kaklase ni Sarah ay may mga bituin sa kanilang mga mata, isa itong 5-star hotel. At ang kapatid ni Sarah ay nagbubok ng kwarto para sa kanila. Ano ang ikinabubuhay ng kanyang kapatid? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 45, paparating labis na kinakabahan ang tatlong batang babae. Lahat sila ay mga batang babae na nangangarap na maging mga bituin at nakapasok sa Beijing Film Academy sa pamamagitan ng kanilang mga pagsusulit sa sining. Bagamat ang ilan sa kanila ay nagmula sa medyo mayayamang pamilya, hindi pa sila nakatumira sa isang 5-star hotel noon. Ang kanilang kaklase na si Sarah Zoc ay palaging isang napaka-metikuloso na babae. Hindi mo siya makikitang nagyayabang o gumagastos ng pera ng maluho. Sa kabaligtaran, si Sarah ay naging maingat sa kanyang mga gastusin. Pero ang hindi nila inaasahan ay may nakatatandang kapatid na lalaki si Sarah na casual na makakapag-ayos ng kanilang pamamalagi sa isang marangyang 5-star hotel. Taglay ang masidhing pagkahumaling, ang tatlong batang babae ay dinala sa itaas at pagkatapos ay sa isang marangyang suite, 2 sa isang silid. Sarah, anong trabaho ng kapatid mo? Matapos ihatid ni Yusuf Zoc ang 4 na babae sa kani-kanilang mga kwarto, sumakay na siya ulit ng elevator pababa. Samantala, hindi naghiwa-hiwalay ang 4 na batang babae at nagsiksikan kay Sarah sa isa sa mga silid. Gwardya siya rito, walang ekspresyong sagot ni Sarah. Pinagluloko mo ba kami? Isang security guard lang ba ang makakapag-ayos ng mga mararangyang kwarto na ganito? At para maging ganito kasigasig ang ibang mga gwardya at kawani. Sino ang sinusubukan mong lokohin? Teka, ano ba talaga ang ginagawa ng kapatid mo rito? Hindi siya pinaniwalaan ng tatlong kaklase niya, dahil hindi ka panipaniwala na ang isang simpleng gwardya ay magkakaroon ng ganitong kakayahan. Kahit pa may kakayahan siya, hindi nito maipaliwanag ang sigasig ng mga staff ng hotel. Isa talaga siyang security guard. Maghugas na tayo at matulog na, sabi ni Sarah, na medyo malungkot ang tunog. Alam niyang hindi pa tapos ang mga pangyayari ngayong gabi, pero hindi niya alam kung paano ito haharapin ng kanyang kapatid. Nag-aalala siya para sa kanyang kapatid. Kahit hindi niya ito sinabi ng malakas, talagang kinakabahan siya. Dahil hindi maganda ang mood ni Sarah, tumigil sa pagtatanong ang iba niyang mga kaklase. Bumalik ang 2 batang babae sa kani-kanilang kwarto, at ang isa naman ay pumasok sa banyo para maligo. Pumasok si Yusuf Zoc sa opisina ni Samuel Ross, kung saan 6 na tao na ang nagtitipon. Kabilang sa kanila sina Maxwell Ross, Benedict Cook, Floyd Hart, Gold Chain, Dharma Ai, at ang isang nagngangalang Flor Carson. Pagpasok ni Yusuf Zoc, lahat ay napalingon sa kanya, at hinagisan siya ni Samuel Ross ng sigarilyo at sinabing, maghihiganti si Otis Quinn. Mamayang gabi, baka may pumunta ng maaga para ayusin ang sitwasyon. Kung hindi nila tayo mahanap ngayong gabi, malamang pupunta sila sa paaralan para hanapin ang ate mo bukas. Kaya, maging handa sa pag-iisip. Siguraduhin mo rin na si MS. Hindi ito malalaman ni Wilcox, babala ni Samuel Ross kay Yusuf Zoc sabay sulyap. Oo, alam ko, nakangiting sagot ni Yusuf Zoc. Maghintay tayo at tingnan natin. Dapat kumilos si Otis Quinn ngayong gabi, pero wala kang pakialam doon.
Huwag kayong makialam. Ayaw ni Yusuf Zoc na madamay ang mga taong ito, tutal, mahirap na rin naman ang maghanap buhay sa Beijing. Ang pag-aaway sa mga lokal na manggagawa ay lalong magpapahirap sa kanilang buhay. Nanatiling tahimik ang mga security guard. Dahil mga tagalabas sila, hindi talaga nila kayang masaktan ang mga lokal na higanti. Sige, balik na kayong lahat sa mga post ninyo. Hart, nasa parking lot ka mamayang gabi. Manatiling alerto, sumenya si Samuel Ross sa iba para umalis. Naiintindihan ko, sabi ni Floyd Hart sabay tango bago umalis. Ngayon, sina Samuel Ross at Yusuf Zoc na lang ang natitira sa opisina. Maging si Benedict Koch ay nagsuot na ng kanyang uniforme sa seguridad at lumabas, hindi malinaw kung siya ba talaga ay nasa tungkulin o nagkukunwari lamang. Yusuf, mas matanda ako sa iyo, kaya hindi naman kalabisan na tawagin mo akong kapatid. Talagang pabaya ka sa ginawa mo ngayon, at tiyak na itutuloy ng kabilang panig ang usapin. Kaya dalawa lang ang pagpipilian natin, idiniin ni Samuel Ross ang salitang tayo, para linawin kay Yusuf na magkasama sila rito, at na si Samuel mismo ay kasali rin sa paghabol kay Otis Quinn ng gabing iyon, na nangangahulugang hindi siya maaaring umatras. Kung si Otis Quinn ang nabubunot ng labanos, tiyak na iaangat niya ang putik na nakadikit dito, sina Samuel Ross at Benedict Koch. Ipinakita niya ang mukha niya sa harap ni Otis Quinn ng gabing iyon, paano niya mapapalaya si Otis at si Benedict Koch. Kaya ngayon ay nakatali na siya kay Yusuf Zoc. Sabihin mo sa akin, sabi ni Yusuf Zoc, habang tumatango. Ang isang opsyon ay ang agad naming pag-impake ng mga gamit at ihatid ito palabas ng Beijing, sa pinakamalayong lugar hanggat maaari. Kailangang magbakasyon muna ang ate mo sa paaralan. Ang isa pang pagpipilian ay ang humingi ng tawad, hayaan silang magdikta ng mga kondisyon, ngunit ang magiging resulta ay magiging medyo malungkot. Wala nang ikatlong opsyon. Kumunat ang noo ni Yusuf Zoc. Mayroon, humanap ng mamagitan at makikipagnegosasyon para sa kapayapaan. Siyempre, malamang na malaki ang magagastos dito, na hindi natin nagagawa noon. Samuel, tumigil ka na sa pagpapalit-palit at sabihin mo na ang lahat. Hey, wala ka naman talagang planong umalis ng Beijing, di ba? Hindi rin ako. Hindi natin maaaring hayaan na lang ang ating mga sarili na mapasailalim sa kanilang kapangyarihan, kaya pakinggan natin itong plano mo. Nakikinig ako. Alam ni Yusuf Zoc na si Samuel, ang batikang manlalaro sa larangan ng lipunan, ay tiyak na may mas magandang solusyon, nag-aagawan lang sila ng paraan. Nang marinig ang mga salita ni Yusuf Zoc, tumawa si Samuel at sinabing, may ideya ako, pero baka hindi mo ito magawa. Sige na nga, nakangiting sabi ni Yusuf Zoc. Kailangan nating hanapin ang Dragon Gate, huminga ng malalim si Samuel, para maayos ang gusot na ito, kailangan natin ang Dragon Gate. Isang salita lang mula sa kanya, at parang wala na ang problema. Ibig mong sabihin, bantayin mo siya. Nagtatakang tanong ni Yusuf Zoc. Hindi, umiling si Samuel Ross. Ang Dragon Gate ay yung tipo ng tao na malamang ay maraming makapangyarihang tao sa paligid niya. Kahit magaling kang mandirigma, maaaring hindi mo maabot ang mga pamantayan niya. Ang ibig kong sabihin ay dapat tayong magkusa na humingi ng tawad sa Dragon Gate, at magpakita ng kahandaang sumama sa kanyang hanay. Nabalitaan kong mahilig daw magtipon ng malalakas na mandirigma ang Dragon Gate. Nakuha ng kanyang atensyon si Otis Quinn dahil kaya nitong lumaban. Kung sa tingin ni Dragon Gate ay may silbi tayo sa kanya, malamang napapasok siya at gagawa ng paraan para sa atin. Gusto mo bang sumama sa kanya? Agad na naunawaan ni Yusuf Zoc, nag-iisip si Samuel na umakyat sa isang mataas na puno. Ang Dragon Gate ay isang punong tulad nito, at kahit na matagal nang nasa Beijing si Samuel, maaaring hindi siya nakapasok sa inner circle ng Dragon Gate. Ngayon, kung sila ang magkukusa na sumali sa Dragon Gate, baka bigyan niya sila ng pagkakataon. Kahit na hindi niya gawin, sa pinakamalala, maaari silang mawalan ng ilang daliri o tainga, ngunit ang problema ay mareresolba rin sa huli. Hindi papatay ng Dragon Gate ang tatlong tao dahil lang dito. Sa huli, maaaring pisikal lang ang pinsalang maranasan nila. Maaari mo itong sabihin ng ganoon. Nakikita ko ito bilang isang pagkakataon para sa atin. Kung natatalon natin ang balakid na ito gamit ang Dragon Gate, natalunan na natin ang Dragon Gate, tumanggo si Samuel. Kapitan,
Ayaw kong sumama sa kanila, kaya wala akong interes. Tungkol naman sa bagay na ito kay Otis Quinn, dapat din kayong huwag makialam ni Marco Scheidt sa ngayon. Haharapin ko ito ng mag-isa, agad na umiling si Yusuf Zoc. Sa sweldong 60,000 kada buwan, bakit pa siya sasali sa kahit anong gang? Kaya tahasan niyang tinanggihan ang panukala ni Samuel Ross. Gusto ni Samuel Ross na gumawa ng pangalan para sa kanyang sarili sa kaharian ng mundo ng kabisera, ngunit walang ganoong hangarin si Yusuf. Natahimik si Samuel Ross, hindi na siya sinubukang kumbansihin, habang nagpatuloy si Yusuf, "Kapitan, huwag kang mag-alala, ako na ang bahala sa sitwasyon kay Otis Quinn." Pagkatapos sabihin ito, tumalikod siya at lumabas ng opisina. Hindi na siya tinawagan pabalik ni Samuel Ross bagkus ay nagpatuloy na lang sa paninigarilyo. Ang totoo, malaki talaga ang problema nila noon. Kung magiging magulo ang sitwasyon, hindi na siya makakapamuhay sa kabisera, kaya tunay siyang nababagabag. Pagkalabas ni Yusuf ng opisina, naupo siya sa isang sofa sa lobby ng hotel. Ang magandang receptionist sa service desk ang nagkusa na magtimpla ng kape para sa kanya at matamis na tinawag siyang, "Brother E." Wala nang magagawa pa, si Yusuf ngayon ay isang taong malapit na kay MS Wilcox, at naging kapaki-pakinabang ang paghanga sa kanya. Nagpasalamat si Yusuf, at pagkaalis ng receptionist, kinuha niya ang kanyang telepono para i-dial ang numero ni Flor Carson. Pero nakapatay ang telepono ni Flor Carson. Ang dahilan kung bakit niya hinahanap si Flor Carson ay dahil wala naman talagang ibang available sa kabisera. Kung sakaling hindi pa niya naayos ang isyu ni Otis Quinn bukas at kinailangan niyang samahan si MS Wilcox papuntang Shanghai, ano ang gagawin niya sa kanyang kapatid na babae? Kung nasa kabisera lang si Flor, malaking tulong iyon. Si Flor ang pinakaangkop na tao upang palihim na protektahan ang kanyang kapatid sa loob ng ilang araw. Sa kasamaang palad, tila nawala na si Flor. Maaasahan ang kanyang kaibigan noong bata pa siya na si Ozzy Parham, ngunit si Ozzy ay nagpapatakbo na ngayon ng isang lehitimong negosyo, kaya hindi nararapat na pakisamahan siya. Habang nag-iisip si Yusuf ng solusyon, biglang tumunog ang kanyang telepono. Galing iyon kay Sarah Zoc. "Kumusta, Sarah?" tanong ni Yusuf nang nakangiti. "Bro, nasaan ka?" Malumanay na boses ni Sarah. "Nakaupo lang ako sa lobby sa ibaba." "Ayos ka lang ba? Magpahinga muna ako sa eskwela at sumama sa'yo pauwi sa bayan natin." Nag-aalangan na wika ni Sarah. Matigas na sabi ni Yusuf, "Babalik sa bayan natin. Ipagpatuloy mo ang pag-aaral mo, ayos lang yan." "Kuya, pasensya na." Biglang umiyak si Sarah. Ayaw niyang bumalik ang kanyang kapatid sa dating paraan ng pakikipaglaban ng matapang, ngunit dahil sa kanya, bumalik ito sa landas na iyon, at sa pagkakataong ito ay nasaktan niya ang mga tao mula sa kaibuturan ng kabisera. Ito ang pinakaayaw at pinakaayaw niyang makita. Pero, dahil sa kanya, napaaway ang kapatid niya at nakasakit na naman ng tao, at hindi niya alam kung makulong ulit ito, o mababali ang mga binti, o masasaktan ng maraming beses. Kaya naman labis siyang natakot sa loob-loob niya, kahit hindi naman ito halata sa pang-ibabaw. "Huwag kang umiyak, huwag kang umiyak. Kapag sinabi kong ayos lang, ayos lang. Gusto kong pumatay ng tao dahil sa mga luha mo, huwag kang umiyak." Agad na natarante si Yusuf. Si Sarah ang kanyang pinaka-nakakaakit, ang mga luha nito ang tunay na nagpagulo sa kanya. "Sige, hindi ako iiyak. Hindi ako papasok sa paaralan bukas. Saan ka man pumunta, sasamahan kita. May bakasyon ako kinabukasan." Pinigilan ni Sarah ang kanyang mga luha at sinabing, "Bakasyon? Anong pista opisyal?" Nagulat si Yusuf at nagtanong. Sumagot si Sarah, "Ang gininto ang linggo ng araw ng pambansa, napakaraming estudyante ang umaalis na sa campus. Pambansang araw na ngayon. Magaling, magaling, baka pumunta ako sa Shanghai bukas. Sasama ka sa akin." Biglang natuwa si Yusuf. Nag-aalala siya na baka maiwan niya ang kanyang kapatid na babae kung aalis siya bukas, pero ngayong magbabakasyon na ito, pwede muna silang lumipad papuntang Shanghai nang magkasama at pag-usapan ang iba pa pagbalik nila. "Papuntang Shanghai? Para saan?" tanong ni Sarah na may pagtataka. "Nagmamaneho ako para sa amo natin, sinabihan akong sumama, at magpapatuloy sa pagmamaneho papunta roon ng ilang araw."
Hindi nang ahas si Yusuf na aminin na isa rin siyang bodyguard, hindi niya maaaring ipaalam iyon sa kanyang kapatid, kung hindi ay lalo lamang itong mag-aalala. Talaga, magaling yan. Mas panatag ang loob ni Sarah, dahil kung talagang kayang magmaneho ng kapatid niya para sa amo, ligtas sana ito. Talaga, matulog ka ng maaga. Sabay tayong aalis bukas. Pwede kang magsaya sa Shanghai ng 7 araw. Pagkatapos magsalita ni Yusuf, ibinaba niya ang tawag at tumayo, sabay tingin sa labas. Sa labas ng parking lot, biglang dumating ang 12 off-road na sasakyan, kabilang ang 6 o 7 Land Rover, Toyota Land Cruiser, Jeep Grand Cherokee, Mercedes-Benz GL, at iba pa. Hindi bababa sa 15 o 16 na sasakyan, lahat ay nakasisilaw ang mga ilaw, ang nakapila, na nakasisilaw kay Floyd Hart na halos hindi niya maimulat ang kanyang mga mata dahil sa sobrang pagpapatrolya sa lote. Biglang lumabas ng opisina si Samuel Ross. Si Benedict Cook, na may nakasabit na goma na batute sa kanyang baywang, ay lumabas din mula sa isang madilim na sulok. Bang 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 bang. Sunod-sunod na naglabasan ang mga tao mula sa 12 ng mga off-road na sasakyan, sabay malakas na pagkatok sa mga pinto. At nakita ni Yusuf na halos kalahati ng mga lumalabas ay hindi mukhang mabubuting tao, ang ilan ay may mga tato sa kanilang mga braso, ang ilan ay may mga gintong kadena sa kanilang mga leeg, ang iba ay may mga messenger bag na nakasabit sa kanila at nakasuot ng mga sombrero, at iba pa. Halos 40 tao, lahat ay tumalon palabas ng mga kotse.